Hollywood TV. Tahimik ang buong Monteverde Mansion. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang napalitan ng takot. Nakatayo si Adrian sa gitna ng kwarto nina Liam at Lucas, hawak ang sulat na iniwan ng kidnapper. 3 salita lamang ang nakasulat. Kinuha ko sila. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung sino ang kumuha sa kanyang mga anak. Pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya titigil hanggat hindi niya sila nakikita. Liam, mahina ang kanyang boses. Lucas. Nasa likuran niya si Isabela, umiiyak at halos hindi na makatayo. Adrian, no, mabilis siyang humarap sa kanya. Hindi tayo iiyak ngayon, pero mga anak natin sila. Alam ko, baka sinaktan na nila. Hindi nila sasaktan ng mga bata. Pilit na pinapakalma ni Adrian ang sarili. Hindi nila gagawin iyon, ngunit sa loob-loob niya, takot na takot siya. Ang unang palatandaan, dumating ang head of security ni Adrian. Sir, chini-check na namin lahat ng CCTV. May nakita ba kayo? Opo, iniabot nito ang tablet, makikita sa video ang hallway. Makalipas ang ilang segundo, biglang nag-blackout ang camera. Anong oras ito? 11:47 PM sir. Gaano katagal? 3 minuto. 3 minuto. Opo, enough time para makapasok at makalabas ang isang tao. Tumango ang security chief, pero may isa pa po. Ano, hindi lamang isang camera ang nawalan ng signal. Ipinakita niya ang ibang footage. Ang garden, ang parking area, ang main entrance. Lahat ay nag-blackout ng sabay-sabay. Napatingin si Adrian kay Marco. May insider. Opo, sir, may taong may access sa security system. Tahimik si Isabela, dahan-dahan siyang napaupo sa gilid ng kama. Sinabi ko sa iyo, ano, hindi titigil ang ama mo. Napatingin si Adrian sa kanya. Alam ko. Pero hindi ko akalaing aabot siya sa ganito. Hindi rin ako. Huminga ng malalim si Adrian. Marco i-lockdown ang buong mansion. Sir. Walang lalabas. Walang papasok. Opo. At hanapin ninyo kung sino ang nag-disable ng CCTV. Yes sir. Ang misteryosong video. Makalipas ang halos 30 minuto, tumunog ang telepono ni Adrian. Unknown number. Tumingin siya kay Isabela. Baka sila. Sinagot niya. Hello. Walang sumagot. Nasaan ang mga anak ko? Tahimik. Kung ikaw ang kumuha sa kanila, makinig ka. Hindi ako makikipaglaro. Biglang may nag-send ng video. 1 minuto lamang. Binuksan ito ni Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa isang madilim na silid sina Liam at Lucas. Magkatabi silang nakaupo, mukhang natatakot. Mommy, sigaw ni Lucas. Napahawak si Isabela sa bibig. Lucas, Mommy, tulungan mo kami. Tumakbo si Isabela papunta sa screen na para bang maaabot niya ang anak. Lucas, biglang may boses mula sa likod ng mga bata. Walang mangyayari sa kanila kung susunod kayo. Humarap ang kamera, at doon nakita ni Adrian ang isang taong kilalang kilala niya. Si Victor, ang dating kanang kamay ng kanyang ama. Victor, ngumiti ang lalaki. Hello Adrian. Kapag may nangyari sa kanila, relax. Ligtas ang mga bata. Gusto lang ng boss ko na makipag-usap sa'yo. Saan? May oras ka hanggang hating gabi. Kung hindi, tumawa si Victor. Hindi mo gugustuhing malaman. Naputol ang video. Ang pagbabago ni Adrian. Tahimik si Adrian. Nakatingin siya sa screen. Hindi na siya ang dating kalmadong CEO. Hindi na siya ang bilyonaryong sanay kontrolin ang lahat. Isa na lamang siyang ama. At ang tanging gusto niya ay maibalik ang kanyang mga anak. Pupunta ako. Agad siyang hinawakan ni Isabela. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Hindi ko sila iiwan. Adrian, bitag iyon. Alam ko. Baka gusto kanilang patayin. Alam ko. Pwede kanilang gamitin para makuha ang kumpanya. Alam ko, napatahimik si Isabela. Huminga ng malalim si Adrian. Pero kung kapalit yun para maibalik sila. Tumingin siya sa kanya. Ibibigay ko lahat. No, mahigpit siyang hinawakan ni Isabela. Hindi mo kailangang isuko ang lahat. Paano kung kailangan? No,
Napaluha siya. Hindi na kita kayang mawala ulit. Napatigil si Adrian. Ilang segundo silang nagkatinginan. Pagkatapos ay marahang hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Hindi ako mamamatay. Babalik ako. Para sa mga anak natin. Ang lihim ni Isabela. Bago sila umalis, hinanap ni Adrian si Elena. May kailangan akong malaman. Ano? Sinabi ni Isabela na may genetic material ng pamilya Monteverde na ginamit sa kambal. Tumahimik si Elena. Alam mo ba? Oo. Bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi pa handa si Isabela. Pero kailangan kong malaman. Adrian. Ang mga anak ko ang pinag-uusapan natin. Tumango si Elena. May isang laboratory na ginamit noon. Saan? Sa lumang research facility ng pamilya. Buhay pa ba ang laboratory? Oo. Nasaan? Sa ilalim ng lumang Monteverde Estate. Nanlaki ang mata ni Adrian. May laboratory sa ilalim ng bahay. Hindi alam ng karamihan, pero si Papa. Siya ang nagpagawa. Bakit? Dahil may Project Genesis. Ang Project Genesis, ipinakita ni Elena ang isang lumang dokumento. Hindi lang tungkol sa mga sakit ng pamilya ang proyekto. Ang tunay na layunin nito ay gumawa ng genetic profile ng susunod na henerasyon ng Monteverde. Para saan? Para malaman kung sino ang may pinakamalakas na genetic compatibility. Tinitigan ni Adrian ang dokumento. Liam at Lucas. Tumango si Elena. Ang kambal ang pinakamahalagang resulta ng proyekto. Pero bakit ang kambal? Dahil pareho silang nagmula sa parehong genetic combination. At may isa pang dahilan. Ano? Magkaiba sila. Paano? Isa sa kanila ang may genetic marker na hinahanap ng Project Genesis. Nanlaki ang mata ni Adrian. Ano? Hindi agad sumagot si Elena. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi pa, pero may paraan para malaman. Ano? Ang original DNA records. Samantala sa isang madilim na lugar, nasa isang lumang warehouse sina Liam at Lucas. Magkatabi silang nakaupo, hindi nila alam kung saan sila dinala. Brother, yes. Pupunta si Mommy. Oo, sigurado ka. Tumango si Liam. Sigurado. Paano kung hindi? Darating si Tito Adrian. Napangiti si Lucas. Si Tito Adrian. Oo, ililigtas niya tayo. Oo. Tahimik na tumingin si Liam sa pintuan. Hindi niya tayo iiwan. Ngunit hindi nila alam, may nakikinig sa labas. Ang taong hindi inaasahan. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Victor. Oras na, tumayo ang kambal. Saan tayo pupunta? Tanong ni Liam. Makikita ninyo ang isang tao. Sino? Hindi sumagot si Victor. Dinala niya ang kambal sa isang mas malaking silid. May isang malaking mesa, at sa dulo nito ay may nakaupong matandang lalaki. Naka-black suit, tahimik, malamig ang tingin. Si Don Rafael. Lolo, napatingin si Lucas sa kanya. Hindi agad sumagot si Don Rafael. Sa halip, tumayo siya. Lumapit sa mga bata, tinitigan niya sila. Una si Liam, pagkatapos si Lucas, at sa unang pagkakataon, nakita sa kanyang mga mata ang kakaibang emosyon. Hindi galit, hindi saya, kundi takot. Lumaki na kayo. Lolo po ba kayo? Tumango siya. Oo. Bakit niyo kami dinala dito? Hindi agad sumagot si Don Rafael. Dahil kailangan kong protektahan kayo. Umiling si Liam. Hindi po ganito ang pagprotekta. Napatigil ang matanda. Matapang ka. Hindi ako natatakot. Dapat. Bakit? Dahan-dahang yumuko si Don Rafael. Dahil marami kang hindi alam tungkol sa pamilya mo. Ang paghahanap ni Adrian. Samantala, naghahanda si Adrian. May bulletproof vest sa ilalim ng kanyang suit. May 2 security vehicles na susunod sa kanya. Ngunit hindi niya sinabi kay Victor. Akala ng kidnappers ay pupunta siyang mag-isa. Sa loob ng sasakyan, katabi niya si Isabela. Adrian, yes, may kailangan akong sabihin. Ano? Hindi lang si Don Rafael ang may alam tungkol sa kambal. Sino pa? May isang babae. Sino? Ang pangalan niya ay Dr. Clara Santos. Doktor, oo, siya ang tumulong sa akin noong ipinanganak ang kambal. Buhay pa ba siya? Oo, nasaan na siya? Hindi ko alam. Bakit? Dahil pagkatapos ng delivery, nawala siya. Isabela, hindi ko alam kung nagtago siya o pinatahimik siya. Tahimik si Adrian. Kung nabubuhay siya, maaaring alam niya ang buong katotohanan. Ang palitan. Eksaktong 11:30 ng gabi.
Dumating si Adrian sa lumang warehouse. Lumabas siya ng sasakyan. Victor. Mula sa loob, lumabas ang lalaki. Nag-iisa. Oo, ngumiti si Victor. Good. Nasaan ang mga anak ko? Sa loob. Dalhin mo sila rito, di pa. Lumapit si Adrian. Kapag may nangyari sa kanila. Wala, gusto niyo ang Project Genesis. Tumahimik si Victor. Alam ko na ang lahat. Biglang nagbago ang mukha nito. Hindi mo alam ang lahat. Ako ang ama nila, pero hindi ikaw ang tanging taong may karapatan sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Biglang may lumabas na dalawang lalaki. Napatingin si Adrian sa paligid. Bitag nga. Ngunit bago pa siya maabutan, bumukas ang pinto sa likod. Isang grupo ng security officers ang pumasok. Now, nagkagulo, nagkaroon ng maikling habulan. Tumakbo si Adrian papasok sa warehouse. Liam. Lucas. Daddy, narinig niya ang sigaw. Nanlaki ang mata niya. Daddy, unang pagkakataon niyang narinig yun. Tumakbo siya patungo sa boses. Ngunit bago niya maabot ang mga bata, may lalaking humarang. At sa likod nito, nakatayo si Don Rafael. Hindi mo sila makukuha. Papa, hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Hindi mo sila pag-aari. No, bahagyang ngumiti ang matanda. Pero alam ko kung bakit sila ipinanganak. Sabihin mo sa akin, hindi pa. Bakit? Dahil kapag nalaman mo, tumingin siya sa kambal. Hindi mo na sila titingnan bilang mga anak mo. Napatingin si Adrian sa kambal. Anong ibig mong sabihin? Biglang may narinig na boses mula sa likuran. Dahil may isa sa kanila na hindi mo tunay na anak. Nanigas si Adrian, napalingon siya, at doon niya nakita ang isang babaeng nakaputing coat. Dr. Clara, napatingin si Isabela sa kanya. Clara, nanginginig ang kanyang boses. Buhay ka, tumango ang doktora, buhay ako. Tumingin siya kay Adrian, at dumating na ang oras para malaman mo ang katotohanan. Itinaas niya ang isang folder. Ang tunay na resulta ng DNA test. Tahimik ang lahat. Binuksan ni Dr. Clara ang folder. At sa unang pahina, may dalawang pangalan. Liam Monteverde, Lucas Monteverde. Sa ilalim ng mga ito ay may isang resulta na hindi inaasahan ni Adrian. Nanlaki ang kanyang mga mata. No. Tumingin siya kay Isabela. Anong ginawa mo? Napaluha si Isabela. Adrian, hindi na niya natapos ang sasabihin. Dahil biglang pinatay ni Don Rafael ang ilaw. At sa dilim, may isang malakas na putok ng baril. Nakarinig ng sigawan, Daddy! Adrian, lumayo kayo, at nang muling bumukas ang emergency lights, may isang taong nakahandusay sa sahig. Ngunit sino? Abangan! Ano ang tunay na resulta ng DNA test ni Liam at Lucas? Sino ang tinamaan ng bala? At bakit sinabi ni Dr. Clara na isa sa kambal ay hindi tunay na anak ni Adrian? Higit sa lahat, ano ang tunay na pagkatao ng kambal, at bakit sila napakahalaga kay Don Rafael? At dito na po, nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.